Bakit hindi manalo ang Russia sa Ukraine? Ano ang nagpapaliwanag sa pawawalang bahala na ito sa pinagsamang pagkikipagdigma sa armas sa Ukraine ngayon ng armadong puwersa ng Russia? Ang profesor ng Georgetown University na si Kathleen Talmadge ay nangangatwiran na ang pagganap ng mga otoritaryan na rehimen sa digmaan ay nakasalalay sa lawak kung saan ang mga pananaw sa pagbabanta ay humuhubog sa balansi sa pagitan ng pagpabor sa katapatan ng rehimen at teknikal na kakayahan sa armadong puwersa. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba na dapat gawin upang maipaliwanag ang mahusay na gumaganap na mga otoritaryan na estado tulad ng Hilagang Vietnam at Nazi Germany kumpara sa mahinang pagganap ng mga rehimen tulad ng South Vietnam at Iraq. Dapat nagawi ang partikular na madaling kapitan ng pagbaluktot dahil sa kapabayaan na dulot ng pamulitika. Hindi meritokratikong mga pattern ng promosyon, madalang na pagsasanay, na kompromeso ng mga istruktura ng command at tiwaling pamamahala ng impormasyon. Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay may pribilehiyong katapatan ng senior officer kaysa sa teknikal na kakayahan sa hukbong sandatahan ng Russia, na ang kinahinatnan na ang premium na inilagay sa pagiging maasahan ay nagdulot ng katiwalian sa pamamagitan mismo ng sistema ng logistik ng militar. Nagsisimula ang katiwaliang ito sa talamak ng maling pamamahala ng mga pondo na humantong sa malaganap na kawalan ng kahusayan sa pamamahala ng depensa at pagkuha ng armas sa Russia. Ang industriya ng pagtatanggol ng Russia sa karamihan ay pag-aari ng estado at bilang resulta ay malapit na konektado sa panloob na bilog ni Putin. Ang mga pagtatangka sa reformang militar na dating ministro ng depensa na si Anatoly Serdyukov noong 2008 upang pahusayin ang kontrol sa pananalapi sa militar, gayon din ang pagtulak ng mga reforma sa edukasyong militar ay naggalit at naghiwalay sa pagtatag ng depensa. Kasunod nito, si Sergei Shoigu ay hinirang bilang kapalit ni Serdyukov ni Putin noong 2012 kung saan siya sa halip gumawa ng mga pagsisikap na patahimikin ang patatag na depensa. Kasunod ng kanyang appointment, walang seryosong pagtatangka na lutasin ang mga problema ng maling pamamahala. At ang mga problemang ito ay lumala lamang mula noong 2012. Tinukoy pa rin ng Government Defense Integrity Index ng Transparency International noong 2020 ang mataas na panganib sa katiwalian sa pagtatatag ng depensa ng Russia. Ito ay nagpakita mismo sa maraming paraan sa panahon ng kasalukuyang salungatan, tulad ng mga isyu sa pagpapanatili ng mga gulong sa mga kagamitang militar. Iyon din sa mga kakulangan sa gasolina sa mga frontline. Higit pa sa kung saan ang patuloy na mga kahilingan para sa pagpapalawak ay humadlang sa anumang makabuluhang reforma sa edukasyong militar. Dahil dito, ang pagwawalang bahala sa mga pinagsamang armas ay resulta ng isang establishmento ng militar na hanggang ngayon ay mahirap na baguhin, labis na pasanin at nagkaayon sa paligid ng mga insentibo upang payapain ang mga elite. Ngunit, maaaring mangyari ang reinvention sa Ukraine. Kasing pansin-pansin ng pambihirang kabiguan at gastos ng unang pagkatalo ng Soviet sa Finland. Ang kakayahan ng Moscow na muling likhain ang sarili sa maikling panahon sa harap ng kalamidad. Isang buwan pagkatapos ng kapahamakan, ang pinuno ng Soviet na si Joseph Stalin na galit sa mga pagkabigo ay ibinalik ang direksyon ng mga operasyon sa mas mataas na kawani ng militar. Inilalarawan ni Nikita Khrushchev sa kanyang mga memoir kung paano insultuhin si Stalin si Commissar of Defense Clement Voroshilov at sinising siya sa mga kasawiang ito. General Semyon Timoshenko ay dinala upang palitan si Kirill Meretskov upang mamuno sa Finnish theater. Si Timoshenko ay may mas malaking karanasan sa labanan kaysa kay Meretskov na nagkipaglaban sa unang digmaang pandaigdig. Gayon din ang papel ng komandante na maraming beses pagkatapos na nagpapatunay sa kanyang sarili na isang karampatang pinuno.
Papalitan din ni Timoshenko si Voroshilov bilang Commissar of Defense pagkatapos ng digmaan. Kasama at bilang resulta ng mga pagbabagong ito sa estruktura ng command, ginugol ng hukbo ang karamihan ng January 1940 sa pagsasanay para sa coordinated warfare. Ang susi sa depensa ng Finnish ay isang defensive fortification na tinatawag na Mannerheim Line na minarkahan ng isang komplikadong sistema ng mga bunker, obstacle at mga trench na itinayo sa lupain upang pabagalin ang anumang pagsulong. Binanggit ni Khrushchev na bago ang digmaan, hindi man lang alam ng militar ang pagkakaroon ng mga kuta na ito. Bahagi ng bagong regiment sa pagsasanay noong January ay binubuo ng mas masusing pag-reconnaissance ng mga kuta na iyon sa pamamagitan ng mga elemento ng hangin at lupa. Ito ay umabot sa chemically analysis sa semento ng mga bunker at pagsasanay ng mga sariwang reinforcement sa pagbuo ng mga mock-up ng mga posisyon sa Finnish. Ang resulta ay isang maipakitang pagpapabuti sa mababang antas ng pagkakaisa at koordinasyon sa larangan ng digmaan ng mga persang Ruso sa tapat ng Finns. Sa halip ng mga taktika ng pag-alo ng tao noong una, ang bagong pagsulong ng Russia ay batay sa mga pinagsamang armas. Pagsapit ng March 1940, na nakaharap sa isang ekalo ng mahusay na nakaayos na mga pag-atake, ang Finland ay pumayag sa isang tigil putukan at ang pagkawala ng 12% ng teritoryo nito. Bilang tugon sa pampulitikang pagkabigla at pagtaas ng presyon ng isang kalamidad sa militar, ang pampulitikang pamunuan-stikang pamunuan sa Moscow ay tradisyonal na isakripisyo ang mga alalahanin sa katapatan upang makamit ang profesionalismo ng militar. Ang kamalayan ng militar ng Russia sa sarili nitong mga makasaysayang tradisyon at ang malawakang panlipunang paggalang sa pambansang seguridad ay nangangahulugan na ang kakihiyan ay magwawalis ng maraming mga hadlang sa institusyon. Peter the Great, Pyotr Skamsiv, Viktor Suvorov, Mikhail Kutuzov, Vasily Zhukov, Georgy Zhukov ay pawang mga kamangha-mangang mahusay na commander. Ang walang hanggang kamalayan sa sarili na ito ay tinulak sa akin ng aking gabay sa pagbisita sa Leningrad Hermitage noong 1987. Sa walang katapusan, mga bulwagan ng mga larawan sa larangan ng digmaan. Sa sandaling binigyan ng kapangyarihan ang militar ng Russia, ay karaniwang nagtatalaga ng isang malakas na kalooban at may kakayang teknikal na commander na walang kompromeso na nagpapanumbalik ng doktrina at isang mahigpit na regiment sa pagsasanay. Ang Russia ay maswerte dahil ang kanyang coast tolerance ay nagpapahintulot sa kanya na bumili ng oras upang magpatuloy sa pakikipaglaban habang ginagawa nito ang mga pagsasaayos na kinakailangan upang makamit ang tagumpay. Nagbibigay ito sa kanila ng kakayang ibalik ang tubig kapag hindi inaasahan. Karamihan sa mga militar ay walang ganitong karangyaan. Mayroong paulit-ulit na ebidensya para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa kasaysayan ng militar ng Russia. Sa isang engkwentro laban sa mga Hapones sa Lake Kazan noong July 1938, ang mga puwersang Soviet ay dumanas ng madugong pag-atras na dulot ng kawalan ng pinagsamang mga diskarte sa armas at koordinasyon na iniwan ang kanilang mabibigat na kagamitan sa kanilang kalagayan. Ang namumunong Marshal Vasily Blokhier ay naaresto bilang isang resulta ng kanyang mahinang pagganap. Sa kasunod na labanan ng Khalkhin Gol noong 1939 laban sa mga Hapones, ang mga puwersang Soviet sa ilalim ng utos ni General Georgy Zhukov ay gumanap ng mas mahusay, mahigpit na pinarurusahan ang mga puwersang Hapones at nag-atubili ang Tokyo na salakay ng Unyong Soviet sa panahon ng Barbarossa. Katulad nito, ang Russia ay dumanas ng isang nakakahiyang pagkatalo sa pag-atake nito noong 1994 sa Chechnya na nag-deploy ng mga armored column ng walang pinagsamang mga taktika ng armas sa pagiging komplikado ng lungsod ng Grozny. Pagkalipas ng 5 taon, pinagsama ang mga sopistikadong pagsisikap sa paniktik na naglalayong pagpatay at estratehikong pagmimensahe.
আবারও দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরুর কথা রয়েছে। Combat helicopters heading মার্জিয়া মান্নান, মাই টিভি। Russian aerospace